bago tayo magsimula mga kabsat, huwag ninyong kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong kwento ng kababalaghan, misteryo, at totoong kasaysayan dito lang sa Sindak sa Dilim PH. Patayin na ang ilaw, humanda na ang inyong mga sarili, at samahan ninyo akong balikan ang buhay ng isang pare na hanggang ngayon ay nababalot pa rin ng misteryo. Siya nga ba ay simpleng pari lamang o isang taong may taglay na lihim na kapangyarihan? Ito ang misteryosong buhay ni Father Gregorio Aglipay, ang paring may agimat. Si Gregorio Aglipay ay isinilang noong ika-5 ng Mayo, taong 1860 sa bayan ng Batak. Lumaki siya sa simpleng pamilya lamang. Ang kanyang ama ay si Pedro Aglipay, habang ang kanyang ina naman ay si Maria Labayan. Ayon sa mga lumang tala, mahirap lamang ang kanilang pamumuhay, kaya bata pa lamang si Gregorio ay nasanay na siya sa hirap ng buhay sa probinsya. Noong kabataan niya, sinasabing matalino at tahimik siyang bata. Mahilig siyang magbasa at madalas na nag-iisa sa mga bukirin at simbahan. May mga matatanda noon sa Ilocos na nagsasabing kakaiba raw ang kanyang titig at aura kahit noong bata pa lamang siya. Para bang may lalim at misteryong hindi maipaliwanag. Hindi man marangya ang kanilang buhay, pinilit pa rin siyang mapag-aral ng kanyang pamilya. Nag-aral siya sa mga seminaryo sa Vigan at kalaunan ay nagtungo sa Maynila upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa pagkapari. Pumasok siya sa University of Santo Tomas kung saan lalo pang hinasa ang kanyang kaalaman sa relihiyon at pilosopiya. Taong 1889 nang siya ay maging ganap na pare. Ngunit habang tumatagal, napapansin ng mga tao na tila kakaiba si Father Aglipay. Hindi lamang siya simpleng pare, matapang siya, palaban, at tila walang takot sa kamatayan. Noong sumiklab ang himagsikan laban sa mga Kastila, sumama siya sa kilusan ng mga revolusyonaryo. Dito nagsimulang kumalat ang mga nakakakilabot na kwento tungkol sa kanya. Ayon sa ilang sundalo noon, may mga pagkakataong napapaligiran na raw siya ng mga kalaban, ngunit bigla na lamang siyang nawawala. May ilan namang nagsasabing kahit sunod-sunod ang putok ng baril, hindi raw siya tinatamaan. At may mga rebelde pang naniniwalang may taglay siyang orasyon at agimat na nagbibigay sa kanya ng kakaibang proteksyon. Sa kabundukan daw ng Hilagang Luzon, may nakilala siyang isang matandang maestro ng orasyon. Isang ermitanyong bihasa raw sa Latin prayers, agimat at lihim na karunungan ng mga sinaunang mandirigma. Doon umano nagsimula ang misteryo. Isang gabi raw, habang malakas ang ulan at kumikidlat sa kabundukan, isinagawa umano ang isang kakaibang ritual. May kandila, may dasal sa wikang Latin, at may maliit na agimat na inukitan ng mga simbolo. Pagkatapos ng ritual na iyon, sinabi raw ng matandang maestro, "Mula ngayon, mahihirapan nang makita ka ng iyong mga kaaway." At dito isinilang ang alamat ng tinatawag nilang. Ayon sa mga kwento ng matatandang sundalo, kapag nasa labanan si Aglipay, tila nalilito raw ang mga kalaban. May mga pagkakataong nasa harapan na raw nila siya, ngunit biglang nawawala. May nakakakita raw ng anino niyang naglalakad sa gitna ng usok, at may ilan pang nagsasabing tila may mga bulong na Latin silang naririnig tuwing malapit si Father Aglipay. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang lumaki ang kanyang pangalan, hindi lamang bilang pare, kundi bilang isang misteryosong taong pinaniniwala ang may taglay na kakaibang kapangyarihan. At hanggang ngayon, mahigit 100 taon na ang nakalipas, marami pa ring nagtatanong, totoo nga bang may agimat si Father Gregorio Aglipay? May lihim ba siyang kapangyarihang itinago sa kasaysayan? At totoo kaya ang alamat na may ipinasa siyang misteryosong basbas sa mga susunod na makapangyarihang tao sa Pilipinas? Walang nakakaalam. Ngunit sa bawat lumang simbahan sa Ilocos,
sa bawat tahimik na bundok at sa bawat lumang kwento ng matatanda, patuloy pa ring nabubuhay ang misteryo ni Father Gregorio Aglipay. At ayon sa ilang matatanda sa mga liblib na baryo ng Ilocos Norte, may mga gabi raw na tila hindi patuluyang namamahinga ang kanyang kaluluwa. May mga magsasakang umuuwi ng gabi na nagsasabing sa gitna raw ng malamig na hangin at sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, may isang matangkad na lalaking nakaitim na kasuotan ng pari ang nakikita nila sa may kawayanan. Tahimik lamang itong nakatayo, may hawak na lubid, at sa tabi niya raw ay isang malaking kabayo. Ngunit ang mas nakakatakot, kapag nilapitan daw nila ito, unti-unting nawawala ang lalaki kasama ang kabayo sa gitna ng manipis na hamog. May ilan pang nagsasabing nakita raw nila si Father Aglipay na parang may pinapakain sa kanyang kabayo sa itaas mismo ng matataas na kawayan. Isang bagay na imposibleng mangyari. Dahil paano raw makakatayo ang tao at kabayo sa ibabaw ng manipis na kawayan? Ngunit ayon sa mga nakakita, doon daw mismo ito nakatayo, tahimik, hindi gumagalaw, habang dahan-dahang umiihip ang malamig na hangin. At kapag maririnig na raw ang mahihinang bulong ng dasal sa Latin, sinasabi ng matatanda na huwag mo nang lilingunin pa. Dahil maaaring hindi na tao ang iyong makikita. Hanggang ngayon, wala pa ring makapagpaliwanag kung saan nanggaling ang mga kwentong ito. Alamat lamang ba? Guni-guni ng mga tao? O baka naman, may mga lihim talagang hindi isinulat sa kasaysayan na hanggang ngayon ay gumagala pa rin sa dilim. At lalo pang nadagdagan ng misteryo tungkol kay Gregorio Aglipay dahil sa isang matagal ng usap-usapan sa Hilagang Luzon, isang kwentong paulit-ulit na ibinubulong noon ng matatanda sa mga baryo ng Ilocos Norte. Ayon sa alamat, noong bata pa raw si Ferdinand Marcos at bininyagan umano ni Father Aglipay, may lihim daw na basbas na isinagawa matapos ang seremonya. Hindi raw basta ordinaryong binyag lamang, sinasabi ng ilan, na matapos mabasbasan ng sanggol, matagal daw na ipinataw ni Father Aglipay ang kanyang kamay habang tila may pabulong na dasal sa wikang Latin. At ayon pa sa mga lumang kwento, may maliit daw na bagay na inilagay o ipinasa sa pamilya. Isang bagay na pinaniniwalaang anting-anting. Mula noon, kumalat ang usap-usapan na ang batang si Marcos raw ay magkakaroon ng kakaibang lakas ng loob, pambihirang kapalaran, at proteksyong hindi madaling maipaliwanag. May ilan pang naniniwala noon na kaya raw tila mailap sa panganib si Marcos noong panahon ng digmaan at politika ay dahil sa lihim na basbas na iyon. Ngunit hanggang ngayon, walang opisyal na dokumento ang nagpapatunay kung totoong nangyari ito. Nanatili itong isang misteryosong alamat na patuloy pa ring ikinukuwento sa mga tahimik na baryo ng Ilocos kapag sumasapit ang gabi. At sa tuwing maririnig raw ang malakas na hangin na humahampas sa mga kawayan, may ilan pa ring nagsasabing ang lihim ng agimat ni Father Aglipay ay hindi kailanman nawala, kundi ipinasa lamang sa susunod na hahawak ng kapangyarihan. Mga kabsat, maraming salamat sa inyong panunood hanggang dulo. Sana ay may natutunan at kahit papaano ay nabalot din kayo ng misteryo sa kwento natin ngayong gabi. At ngayon, gusto kong malaman ang inyong opinyon. Naniniwala ba kayo na totoo ngang may taglay na agimat si Gregorio Aglipay? At posible kayang may lihim na kapangyarihang ipinasa niya sa ibang tao? I-comment ninyo sa baba ang inyong mga karanasan, paniniwala, o mga kwento na narinig ninyo mula sa inyong mga lolo at lola tungkol sa mga agimat, orasyon, at mga kababalaghan dito sa Pilipinas. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mga kabsat, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga kwento ng katatakutan,
misteryo at totoong kasaysayan dito lang sa Sindak sa Dilim PH. Ako nga pala si Lakay na nagsasabing hindi lahat ng lihim ay nakasulat sa kasaysayan. Ang iba, nabubuhay pa rin sa dilim. Mag-ingat kayo mga kabsat at magkita-kita tayong muli sa susunod nating kwento.